itong mga panukalang batas ni Pastor Kibuloy, na alam naman po natin na lahat ito ay maganda at lahat po ito ay magdudulot ng kaginhawaan at magandang buhay po para sa ating mga kababayan. Kasi nangyayari, pag nabigyan ng ayuda, pinansyal, siya na bahala kung ano yung kanyang bibilhin, kung ito ba'y matutumbok doon sa priority talaga. Kaya kabilang sa magiging proposal sa Kalimpalarin, si Pastor Apollo C. Kibuloy, ay yung pag-expand yung comprehensive social assistance programs na saklaw dito yung food security, yung healthcare, yung housing. Kasi minsan, yung pera na yan, iba-iba yung maiisip ng tao dyan eh. Hindi mo na alam kung ano, parang panahon nung sa pandemya na ang ginawa nila, bumili ng washing machine, nagpa-reband, at kung ano-ano pa. So hindi natutumbok talaga, no? Kasi alam mo naman, yung ilan sa ating mga kababayan, kung may pera, parang ang yaman-yaman niya na gagastusin agad sa kung ano-ano na hindi makakatulong. So kumbaga parang shotgun lang yung magiging na mas maganda, mas specific yung mismong scope or yung uri ng pagtulong sa kanila para makita talaga natin yung resulta nito. Lalo na, halimbawa, ito sa food security, sa healthcare, at sa housing. At tumbok lang talaga kung sino yung nangangailangan nito. Kulang ba talaga siya nito? Halimbawa, sa mga low-income families, natumbok ba natin na merong ganito siyang problema? Sa mga nakatatanda, sino ba talaga yung kailangan? Pati yung mga single parents and yung mga PWDs, Doc. Oo. So maganda yung proposal na yan, Admar, no? Kasi anong nangyayari is targeted yung approach. No? Pag sinabing targeted, kung sino yung talagang intended na mga recipient based on need and based on indicators, doon yung magiging basihan ng pag-identify ng mga recipients ng ayuda. No? Kesa nga naman na pupunta ka lang sa isang bayan, halimbawa, at titipunin mo lahat ng mga tao doon at mamimigay ka ng pera, at sasabihin mo pa na kailangan palakasan ng sigaw. Pag hindi malakas ang sigaw, hindi kumbaga pag mas malakas ang sigaw, mas maraming ayuda ang bibigay sa iyo, no? So may mga ganun ako naririnig, Admar. So hindi dapat ganun ang pamimigay ng assistance, lalong-lalo na pera po ng taong bayan yan, hindi yung pera ng mga politiko. At maganda po yung proposal niya ni Pastor na kung saan magiging targeted ang approach at magiging mas accountable. Admar, yun ang mahalaga dyan, mas accountable yung ating gobyerno in terms of sa ating taong bayan. Kasi nga, kinakailangan talaga, Admar, pag nagbigay ka ng ayuda, kailangan malaman natin kung yung ayuda na yan, merong pinapuntahan na tulong talaga dun sa tao, na binigbigyan mo yan. So halimbawa, kagaya sa kaso ng housing, kung magbibigay ka ng housing assistance, kailangan talaga mapakita natin na talagang hindi lang napunta sa housing yung ayuda, ito'y talagang nakapagpabago ng kanilang buhay. Halimbawa, sa kaso sa pagkain, food assistance, halimbawa, talaga bang ibinili nila ito ng pagkain? Kasi alam mo, Admar, tama ka nung pandemic, may mga naririnig tayo na yung mga ayuda nagamit lang sa pagre-reband, bumili ng kung ano-ano. Sa kasalukuyan, meron din akong mga naririnig na kung saan yung mga ayuda ay napupunta lang sa sugal, Admar. So halimbawa, nakatanggap ng ayuda yung ating mga kababayan, yung iba po sa kanila, imbis na gagastusin ito, isinusugal po nila yung ayuda na kanilang natanggap. Lalong-lalo na ngayon, Admar, ang sugal ngayon, that is a very easy and accessible to almost everyone. Nasa social media na nga ang mga sugal ngayon. So sa palagay ko, isa rin sa mga pwedeng posibleng i-address din ito, Admar, ni Pastor sa kanyang plataforma is yung sa issue ng sugal. Kung ano yung kailangang gawin sa sugal para hindi malulong yung ating mga kababayan sa sugal, lalong-lalo na yung mga mahihirap. So kinakailangan din sa palagi kong i-address yan kasi nasa bahagi yan ng morality ng ating mga kababayan, morality ng ating bansa yan, Admar. So balik tayo dun sa sinasabi mo kanina. I have to agree 100% kay Pastor dyan, na kinakailangan talaga targeted yung approach dyan. Kasi nga, hindi naman unlimited yung resources ng ating gobyerno, Admar. Yung budget ng ating gobyerno, limited po yan. At since limited po yung resources na pwedeng ipamigay ng gobyerno, dapat lang po talaga na targeted yung approach dyan sa pamimigay po ng ayuda.
Mhm. And isa pa, bago ko lang ibalik kay partner Jade, na nais din ni Pastor ay magkaroon din ng malawakan at ma-enhance pa yung sa job creation, lalo na sa mga rural area. Kasi parang sikip-sikip na, lalo na dito sa Metro Manila, ang dami-daming mga, kumbaga, ang nakikita kasi ng mga taga-probinsya pag nandito sa Metro Manila, nandito kasi yung oportunidad. So maraming mga domino effect din yan. Yes, may mga oportunidad dito. Yung sa mga probinsya, hindi lumalago din kasi wala ngang hindi nga nakakabuo ng mga trabaho doon. So kabilang yan sa focus ng kanyang plataforma, yung sa rural areas ay makabuo ng maraming trabaho, and isa pa sa kanyang panukala ay magbigay ng incentive sa mga negosyante, sa mga negosyo na kukuha o mag-hire ng mga empleyado mula sa marginalized communities. Kumbaga may incentive kayo ibibigay sa kanila. Kasi itong mga marginalized communities, ito talaga yung walang-wala, hindi makahanap agad-agad ng trabaho, so hindi sustainable yung kanilang pinagkakakitaan. At siguro sa pamamagitan nito, mas the more na mahikayat yung mga negosyante na kumuha kasi meron silang makukuha ng mga insentibo. Pwede. Kasi alam mo, Admar, malalaman mo naman kung sino sa ating mga kababayan yung yung mga mahihirap. Kasi meron tayong tinatawag na mga indigents talaga eh. So kung pupunta ka sa mga bayan, merong ma-identify mo yung mga nagpa-register na sila yung mga indigents. At kapag yan halimbawa ikaw isang negosyante at ikaw nag-hire ng mga indigent, dapat makakuha ka ng tax incentive dyan. So merong paraan yan para ma-incentivize yung ating mga negosyante na mag-hire ng mga ating mga kababayan na nasa laylayan. Pero tandaan din natin, Admar, na dapat din natin i-address dito is yung issue na kung saan yung ating mga kababayan nasa laylayan, kailangan din nilang i-improve yung kanilang mga skills. Kasi halimbawa, kung low-skilled naman yung trabaho, pwede naman talaga silang ma-hire. There's no reason para hindi sila i-hire, lalong-lalo na sa mga low-skilled na mga trabaho. Pero as the skill level progresses, kinakailangan din magkaroon din ng intervention dyan, which is ginagawa naman yan sa ngayon, kaya lang in a limited way, is yung pamamagitan ng TESDA, na kung saan na ini-equip yung ating mga kababayan ng skills para sila matulungan na makahanap ng mas magandang trabaho, para tumaas din yung kanilang skill level at para mas lumaki rin yung kanilang sahod. Pero going back to the basics, yung fundamental reason dito is that yung ating mga employer minsan, alangan sila mag-hire ng mga indigents, ng mga kababayan nating mahihirap. Kasi ang ina-expect nila na itong ating mga kababayan mga walang skill ito, mga tamad, hindi naman po lahat ng ating mga kababayan mahihirap. Ganon. Kaya maigi po itong naisip ni Pastor na kung saan na magkaroon po ng insentibo, yung ating mga negosyante na mag-hire po ng mga indigents. May dagdag ko Maganda lang yan. doon, Doc, kasi maliban doon sa nabanggit nyo po na pagbibigay ng incentives, magiging saklaw din ng ipapasa or pag-amyenda or pag-amyenda sa mga existing laws sa pamamagitan ni Pastor ay ang scope niya is yung mga unemployed individuals, marginalized sectors, at i-promote yung skills training. So magkakaroon ng development sa vocational training programs na tailored sa local market needs, sa kanilang na hindi na sila kailangan pa maghanap na yung skills ko or yung alam ko lang is dito, tapos hindi pala available doon. So i-enhance yung kanilang mga skills kung available na yan, lalo na sa mga rural areas, and makikipag-collaborate sa mga local businesses para sa job placement. At ito yung maganda, merong dapat na monitoring and evaluation. Kumbaga, regular na pag-assess sa program kung epektibo ba to and na-adapt ba ang pangangailangan. Alam mo, Admar, dyan ako hanga kay Pastor. Kasi alam mo, kung papasok ka sa senator, hindi lang naman kasi paggawa ng batas ang dapat na ginagawa ng isang senador. Kasama rin dito, Admar, yung tinatawag nating oversight. Yan yung nabanggit mo kanina na monitoring, yung pag-check kung ini-implement ba yung batas. That is part of monitoring. Nakikita natin, based din sa sinabi mo nga kanina, na si Pastor Kibuloy, he knows what he's doing. Kasi nga,
hindi lang naman po talaga paggawa ng batas ang ginagawa ng isang senador. Kasama dyan yung mga iba't iba pang mga responsibilities, ano? Kagaya halimbawa sa commission on appointments, no? Sa pag-oversight, no? Pag-conduct ng mga pagdinig in aid of legislation, mga pag-aaral, no? Kasama rin yan sa kanilang mga mandato, no? So nakita natin dito na clearly the good pastor knows what he is doing. And ready yan si pastor, ano, in terms of the plan and programs na kanyang gagawin para dito sa darating na halalan. Tama yan, Doc. Dahil nga, ang yun ang pag-uusapan pa lang natin, yung tungkol sa poverty and inequality, kung saan nasa siyam na po yung mga panukalang batas na nakahanda, no? Si Pastor pagdating po dito sa pagtugon. At kabilang na nga itong livelihood na sinasabi natin, Employment Generation Act, isa po yan. At meron pa, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron ding plano ang panukalang batas si Pastor na gawing weekly, yung Grocery Assistance Program for Class D and E. Imagine that, Doc, well, magpo-provide yung government ng grocery, lalo na considering na tumataas yung mga bilihin ngayon at malaking tulong ito doon sa mga low income, no, na mga pamilya. Meron din siyang subsidized utilities program. Ayan po, yung electricity, yung tubig, ayan, kung ano, pwedeng yung gobyerno ay tutulong para matugunan din yung pangangailangan ng mga nasa laylayan at maging itong free meals program for the poor. Ayan na, Doc, mula umaga hanggang gabi ay po-provide po yan ng... yan po yung mga panukalang batas lamang ni Pastor para sa ating mga kababayan. Pagdating dito sa poverty inequality, nasa 40 panukalang batas ito, Doc. Nakahanda na ito para sa ating mga kababayan. Tsaka may singit ko lang din, Doc, kung magtatanong saan baka tayo kukuha ng pondo dyan. Kumbaga, kung ima-minus natin siguro yung corruption, kung magkakaroon ng zero corruption, talagang magiging sapat din siguro, Doc, at hindi na tayo kailangan na mangutang pa ng mangutang. Sa tingin po ninyo, sa kasalukuyang setup, kung minus corruption, kakayanin naman siguro yung mga pangangailangan ng taong bayan? Kaya talagang mas kailangan natin yung mga senador na kagaya ni Pastor Quiboloy, no? Yan ang mga kinakailangan nating maihalal, no? Sa Senado. Kasi nga, kung ano yung ginawa ni Pastor Quiboloy sa KOJC, kung paano niya na-manage ng mabuti, no, yung pondo nung church, ano, kung paano niya na-manage yung resources na meron ang KOJC, at nakita naman natin yung bunga, no? Nakita natin yung compound ng KOJC, nakita natin kung paano mabuhay yung ating mga kababayang miyembro ng KOJC. Gagawin din po ni Pastor yan para sa ating bansa. So yan yung nakikita ko dyan. At kumbaga, ang gagawin kasi dyan, Admar at Jade, is yung sa KOJC, parang yan yung role model. Yan yung role model na pwedeng mangyari sa Pilipinas kapag walang korupsyon o kapag maayos yung pamamahala. Nakikita natin na magiging maganda, malinis, at maayos ang pamumuhay ng ating mga kababayan. No? At base nga dyan sa mga panukalang batas ni Pastor, nakikita ko dyan is that kapag kayan lahat yan na isa katuparan, ano? Kumbaga parang ang mangyayari dyan is kung ano yung nangyayari sa KOJC, ano? Yan yung mangyayari sa buong Pilipinas. Magiging maganda, magiging maayos, at magiging matiwasay, ano? At magiging maganda ang buhay ng ating mga kababayan, Admar at Jane. Totoo yan, Doc. Baga, hindi pa lang senador, may mga nagawa na, may maipapakita na sa taong bayan, parang exhibit A niyang tawag dito na example, magiging standard na pwede niyang gawin sa buong Pilipinas, at ang lahat ng mga kababayan natin ay saksi sa mga ginawa, no, accomplishment ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamumuno sa KOJC. Nako, Doc, wala na, alam ko medyo napabahaba yung usapan natin at marami ka pang gagawin. Siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. So bilang huling mensahe, no, unang-una, no, doon sa kaso ng inflation, tandaan natin na kapag ang inflation ay positibo, ibig sabihin nito ay tumataas pa rin po ang presyo ng bilihin. Kapag bumababa ang inflation, ibig sabihin po nito ay bumabagal lang po ang pagtaas ng presyo, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Yun po yan, mga kababayan. At doon naman po sa tungkol kay Pastor Quiboloy, ano, maganda sana is
over the next few weeks, as we head to the campaign, makikita natin ng maigi kung ano-ano po itong mga panukalang batas ni Pastor Quiboloy, na alam naman po natin na lahat ito ay maganda at lahat po ito ay magdudulot ng kaginhawaan at magandang buhay po para sa ating mga kababayan.